Pero honestly, kayo mga Katoliko, mataas ang tingin ko sa inyo. Kasi meron kayong sign of the cross. Imagine, sa lahat ng religion, kayo lang may gang sign. Brad ko yan eh. Sis ko yan eh. Yes, sign of the cross. Nakakalungkot na marami po sa mga kapatid natin ang hindi po pinapahalagan ang sign of the cross nating mga Katoliko. Ngunit para ipaalam na rin po sa kanila at upang malaman din nila ang kahulugan kung bakit tayo nagsasagawa ng sign of the cross, narito po ang 6 na dahilan kung bakit po namin ito ginagawa. Una, sign of the cross is the shortest way to profess the Apostles' Creed. Ang sign of the cross po ay isang pagpapahayag ng pananampalataya sa Diyos bilang kanyang pagpapahayag ng kanyang sarili. Ito ay nagsisilbing isang pinakamaikling anyo ng kredo ng mga apostol. Ang pagtatapat ng daliri namin sa noo, sa dibdib, at sa balikat, ipinapahayag namin ang aming paniniwala sa Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Ipinapahayag din namin ang aming pananampalataya sa ginawa ng Diyos, ang paglikha ng lahat ng bagay, ang pagtubos ng sangkatauhan mula sa kasalanan at kamatayan, at ang pagkatatag ng simbahan na nag-aalok ng bagong buhay para sa lahat. Sa tuwing nagsa-sign of the cross po tayo sa ating sarili, inilalapit natin ang ating sarili mula sa presensya ng Diyos at binubuksan ang ating sarili sa kanyang pagkilos sa ating buhay. Sapat na iyon para baguhin tayo sa espiritual. Pangalawa, ang sign of the cross is a renewal of baptism. Ang mga Kristiyano noong unang siglo ay nagsimulang gumawa ng sign of the cross bilang paalala at pagpapanibago sa nangyari sa kanila noong sila ay bininyagan. Gumagana pa rin ito sa parehong paraan para sa amin. Kapag nagsasagawa tayo ng sign of the cross sa ating sarili, ipinapahayag natin na sa binyag ay namatay tayo at sa sakramento kasama ni Kristo sa krus at nabuhay sa isang bagong buhay kasama niya. Hinihiling po natin sa Panginoon na i-renew sa atin ang mga grasyang iyon sa binyag sa tuwing tayo ay nagsa-sign of the cross. Kinikilala din natin na ang mga bautismo ay sumasapi sa atin sa katawan ni Kristo at naghahanda sa atin para sa ating tungkulin na makipagtulungan sa Panginoon sa kanyang gawain, ang pagliligtas sa lahat ng tao mula sa kasalanan at kamatayan. Pangatlo, ang sign of the cross ay mark of discipleship. Sa binyag ay inangkin tayo ng Panginoon bilang Kanya sa pamamagitan ng pagmarka sa atin ng sign of the cross. Ngayon, kapag nag-aantanda ng krus tayo sa ating sarili, pinatitibay natin ang ating katapatan sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagtunton ng krus sa ating mga katawan, itinatanggi natin ang ating sarili at ipinapahayag na tayo ay kasama lamang ng Diyos. Ginagamit ng mga church fathers ang parehong salita para sa sign of the cross na ginagamit ng sinaunang siglo upang ipahiwatig na tayo ay pagmamay-ari ni Kristo. Ang parehong salita ay nagngangalang tatak ng pastol sa kanyang mga tupa o tato ng general sa kanyang mga soldado o marka ng mga may bahay sa kanilang mga lingkod at marka ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. Ang pagsasagawa ng sign of the cross sa ating sarili ay kinikilala na tayo ay mga tupa ni Kristo at makakaasa sa kanyang pangangalaga. Ang kanyang mga kawal, tayo, ay inatasan na gumawa kasama ng ating Panginoon sa pagsulong ng kanyang kaharian sa lupa. Ang kanyang mga lingkod, tayo, ay nakatuon sa paggawa ng anumang sinasabi niya sa atin. Pangapat na rason kung bakit tayo nagsa-sign of the cross, because ang sign of the cross is an acceptance of suffering. Ipinapangako sa atin ni Jesus na ang pagdurusa ay isang normal na bahagi ng buhay ng isang disipulo. Kaya kapag minamarkahan natin ang ating katawan ng sign of the cross, tinatanggap natin ang anumang sakit na dumating bilang resulta ng ating pananampalataya kay Kristo. Ang paggawa ng sign of the cross na ito ay pagpasan natin ng krus at pagsunod sa Kanya. Kasabay nito, gayunpaman, ito ay umaaliw sa atin sa pagkaunawa na si Jesus na nagtiis ng pagpapako sa krus para sa atin ay sumasama na ngayon sa ating pagdurusa at suporta para sa Kanya. Ang pagsagawa ng sign of the cross sa ating sarili ay nagpapahayag din ng isang pangmakabuluhang katotohanan. Kasama si San Pablo, ipinagdiriwang natin ang ating mga paghihirap bilang mga miyembro ng katawan ni Kristo ay nakakatulong sa pagliligtas na isa sa mga layunin ng Panginoon na gawing perpekto ang simbahan sa kabanalan. Panglima, ang sign of the cross is a two-edged move against the devil. Na makita ng diablo ang pagkamatay ni Jesus sa krus, nagkamali siyang naniwala na nanalo na siya sa isang malaking tagumpay. Sa halip, ginulat siya ng Panginoon ng isang kahiyayang pagkatalo.
Mula sa unang umaga ng Pasko ng pagkabuhay hanggang sa kasalukuyan, ang sign of the cross ay nagpapatakot sa dyablo at sumasariwa ng kanyang pagkatalo. Kaya ang paggawa ng pag-sign of the cross ay isang paraan upang ipagtanggol ang ating sarili sa dyablo at pagpapawalang bisa sa impluensya ng dyablo. Ngunit higit sa lahat, ang tanda ng krus ay isa ring matalim na sandata na tumutulong sa atin kasama ni Kristo sa kanyang pagpapako sa krus upang mabawi natin ang ating sarili mula sa epekto ng kasalanan na hatid sa atin ni Satanas. Ipinapahayag nito ang ating pakikipagtulungan kay Jesus sa walang patid na pagsulong ng kaharian ng Diyos laban sa kaharian ng kadiliman. And last, sign of the cross is a victory over the flesh. Sa bagong tipan, ang salitang laman ay nagbubuod ng lahat ng masasamang hilig ng ating lumang kalikasan na nananatili pa rin sa atin kahit na namatay tayo kasama ni Kristo sa binyag. Ang paggawa ng sign of the cross ay nagpapahayag ng ating desisyon na ipako sa krus ang mga pagnanasang makalaman at mamuhay ayon sa Espiritu Santo. Tulad ng paghahagis ng maruming damit, ang paggawa ng sign of the cross ay nagpapahiwatig din ng paghubad natin sa ating mga masasamang hilig at pagdamit ng mga pag-uugali ni Kristo. Itinuturo ng mga church fathers na ang sign of the cross ay nagpapalakas ng ating sarili na maging makapangyarihan sa tukso tulad ng galit at pagnanasa. Kaya gaano man kalakas ang tukso, maaari nating gamitin ang sign of the cross upang buhayin ang ating kalayaan kasama ni Kristo at madaig maging ang ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, sa ngayon, maaari mong itatak sa iyong puso ang anim na katotohanan nito tungkol sa sign of the cross sa pamamagitan ng paggawa nito araw-araw. Una, gawin ang sign of the cross sa iyong sarili na nagpapahayag ng iyong pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, markahan ang iyong sarili upang alalahanin na namatay ka kasama ni Kristo sa binyag. Pangatlo, gumawa ng sign of the cross upang ipahayag na ikaw ay kay Kristo bilang kanyang disipulo at tagasunod nito. Kapat, tatakan ang iyong sarili na yakapin ang anumang pagdurusa na dumating at ipagdiwang ang iyong pagdurusa kasama ni Kristo para sa simbahan. Kalima, gawin ang tanda ng krus bilang depensa laban sa dyablo at bilang isang opensibong paraan sa pagsulong ng kaharian ng Diyos laban sa Kanya. And last, gumawa ng sign of the cross upang ipako sa krus ang iyong laman at isuot si Kristo at ang Kanyang mga pag-uugali para sa ating kaligtasan. Sana po nakatulong ang video na ito at huwag po natin kalimutan na i-like and share at i-follow na rin po natin upang manatili po kayong updated at i-share na rin po natin sa mga kakilala natin at sa mga kasamahan po natin upang mas marami pa at mas malawak pa ang maabot nito. Muli po, this is Mr. Here's Catholic. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Cruzata sindikilu, nondako sindikidu, badeveto satana. Numai soare mikivana, son mala quelibas, itse vene la biba. Cruzaka sindikilu, nondako sindikidu, badeveto satana. Numai soare mikivana, son mala quelibas, itse vene la biba. Cruzaka sindikilu, nondako sindikidu, badeveto satana. Numai soare mikivana, son mala quelibas, itse vene la biba. Cruzaka sindikilu, nondako sindikidu, badeveto satana. Numai soare mikivana, son mala quelibas, itse vene la biba. Cruzaka sindikilu, nondako sindikidu, badeveto satana. Numai soare mikivana, son mala quelibas, itse vene la biba. Cruzaka sindikilu, nondako sindikidu, badeveto satana. Numai soare mikivana, son mala quelibas, itse vene la biba. Cruzaka sindikilu, nondako sindikidu,
la derecho Satanás, no persuade mi tivana, summa queliva, e se vene la viva, cruzata sindikilu, non da cosindikidu, la derecho Satanás, no persuade mi tivana, summa queliva, e se vene la viva, cruzata sindikilu, non da cosindikidu, la derecho Satanás, non persuade mi tivana, summa queliva, e se vene la viva, cruzata sindikilu, non da cosindikidu, la derecho Satanás, non persuade mi tivana, summa queliva, e se vene la viva,